Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Na si Allah ang wali ng mga nanampalataya at inaalis niya sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Sa pagpapatuloy ng ating mga panayam sa mga ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay makakapanayam natin ngayon ang isa sa mga batikang daiya at matagalas nating kasama sa larangan ng da'wa, si Ustada Layla Natividad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, si Ustada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. So Ustada, ilang taon na ba kayo na nasa pananampalatayang Islam? Bali 20 years na. 20 years na siya. Yeah, so nag-Muslim kayo approximately 1992? Yes. No, nung mga panahon na ito, Ustada, nung mga 1990s, early 1990s, at ano yung sitwasyon noon ng da'wah sa Pilipinas? Bali, hindi pa ako masyado kasing noon sa da'wah. So, nag-Muslim ako 1992. No, actually, 1991. Nung nalaman ko yung Islam. Sa paanong paraan ito nakarating sa inyo? Nakapag-asawa ako ng isang Muslim. And then, so, hindi pa ako nakapag-aral noon ng Islam. And then, nung 1992 nga, kasi nung pag-graduate niya, umuwi na siya, bumalik siya sa Jordan. And then, 1992, so, nag-divorce kami. So, nung nag-divorce kami, doon ako talaga very eager na mag-aral about Islam. So, sa madaling salita, ang asawa ninyo ang nagdaawa sa inyo? Yes. So, nag-Muslim kayo bago pa kayo magpakasal o matapos na yung kasal ninyo? Matapos yung kasal namin. Matapos yung kasal ninyo. Pero noong mga panahon ng pag-Muslim ninyo, kasi sabi nyo, nag-Muslim kayo matapos na makasal kayo, ito ba'y pag-Muslim na tiyak kayo sa pagiging tama ng Islam bilang tamang relihiyon o nagawa nyo ito ng dahil sa pakikisama? Hindi. Actually, nung nag-asawa ko, so hindi pa ako wala pa ako masyadong alam sa Islam. So after nung nag-divorce kami, doon talaga ako very eager na mag-aral about Islam. So hindi ako nag-Muslim dahil nakapag-asawa ako ng isang Muslim. So talagang pinag-aralan ko ito at nagkaroon ako ng conviction na ito talaga ang totoong relihiyon. So ano ba yung dating religion nyo bago kayo maging Catholic and then born again. Naging born again kayo? Yes. So paanong paraan naging born again kayo? So kasi yung mga friends ko, born again din sila. Tapos actually yung brother ko nga pastor, and then yung cousin ko, and then yung uncle ko. Yung pastor parents sila. Yung naging born again din No, sila? Catholic sila. Nanatili silang Catholic? Nanatili silang Catholic. So itong pagiging born again ninyo, bakit ninyo iniwan yung pagiging Catholic tapos naging born again kayo? Anong kakaiba sa teachings ng mga born again sa mga Catholic? Kasi sa Catholic, so sumasamba sila sa sa mga ribulto. So may ribulto. Unlike sa born again, walang ribulto, parang cross lang, ganun. At saka yung pag nagpupunta kami doon sa nagwo-worship kami, so natatouch yung emotion ko talaga. Ayan, umiiyak ako dahil sa mga songs, ganun. Itong sunod nating katanungan, Ustada Layla, nung pinag-aaralan na ninyong tungkol sa Islam. Kasi sa Islam, walang kantahan dito. Wala kayong makikita dito na katulad ng mga activities na meron sa pagiging born-again Christian. So, nung naging Muslim kayo, ano ba ang nakita ninyo sa mga katuruan ng Islam na naging maganda at nakaakit sa inyo? Yun, nagdadasal sila 5 times a day na sabay-sabay. At saka yung pagsusot ng hijab at saka yung mga mahahabang damit. Ganon. Ito yung naging mga criteria ninyo sa na nakita ninyo maganda. At saka yung separate talaga yung men and women.
na hindi sila nagkakahalo-halo sa lahat ng pagkakataon. Oo. Maging sa worship man o sa iba pang mga pagkakataon. At Ustad Laila, inshallah matapos ang maiksi nating break, may tatanong natin sa inyo ang ukol sa ano ang naging buhay ninyo matapos ang inyong pagmumuslim. At sasagutin niya ni Ustad Laila, inshallah matapos ang ating maiksing paalala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Sinabi niya, huwag ninyong sabihin na gagawin ninyo ang isang bagay kalaunan o kinabukasan, liban na sabihin ninyo, insha'Allah. Nang sa ganon, mga kapatid sa Islam, hinihikayat tayo na sa tuwing may nais tayong gawin o may nilalayon tayo na gawin kalaunan o kinabukasan o sa anuang panahon, ay sabihin natin, insha'Allah, sa pahintulot ni Allah, sapagkat atin lamang na magagawa o may sasakatuparan ang ating mga naisin sa pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy ng ating panayam nga kay Ustad Laila, Ustad Laila, ang sitwasyon ninyo matapos na kayo ay naging Muslim, kasi nalalaman natin na sa napakarami sa mga balik Islam, lalong-lalo na mga kababaihan, isang malaking hamon sa kanila ang pagiging Muslim nila. Kasi nalalaman natin na usually ang mga kababaihan, dependent sila sa kanilang mga families, sa parents nila, sa mga kapatid nila, or lalo na sa mga asawa nila. Noong matapos kayong nag-Muslim, ano ang mga naging challenges na hinarap ninyo matapos kayo nag-Muslim? Ayun nga, wala naman actually sa family ko kasi nirerespeto naman nila ako. Walang tumutol sa kanila? Wala naman. Yung ano lang, yung mga some of my relatives lang, ganon. Anong naging reactions nila? Sinasabi nila, KJ daw ako, wala nang hindi na magsasaya, wala nang party, wala nang disco, ganon. So, ganon. yung pagkakaunawa nila na pagka iniwan ninyo ang bisyo, KJ na kayo. Pero actually, hindi naman ako nagpa-party. Ever since. Hindi naman ako mahilig sa hindi disco. Hindi kayo nagbibisyo. At yung mga kaibigan nyo naman, anong reaction nila sa pagmumuslim ninyo? Yung iba parang naiilang nang sumama, makisama sa akin. Kasama nila, naka-veil na ako. So, naiilang sila. So, one time, na-meet namin yung high school teacher namin noon. Tapos sinabi yung mga friends ko, sabi niya, ma'am ako doctor na ako. Ma'am ako optometrist na. Bali, parang reunion ninyo ito? Wala, yung nag-meet lang kami. And then, pagdating sa akin, ikaw, ano naman nangyari sa'yo? Ma'am, Muslim na ako. Sabi ko, ganon. Anong reaction nila? Wala naman. Nagulat lang sila. Nagulat lang sila bakit ako nag-Muslim kasi nga nanggaling ako from exclusive Catholic school for girls. And then nag-Muslim ako. Nagulat lang sila. At sa paano paraan nyo pala na ipaliwanag sa kanila o nasabi sa kanila na nag-Muslim na pala kayo? Especially yung parents ninyo at mga kaibigan ninyo. Wala, nakita naman nila sa akin na dahil nag-hijab na ako. Pero sa mga pagkakataon niyo ba, nung first time na nakita nila kayo na nag-hijab, nagtanong ba sila o kayo ang unang nag-open ng pagmumuslim ninyo sa kanila? Nagtanong rin sila, nagulat sila bakit nga ako nakabelo na. Sinabi ko sa kanila itong kautusan ni Allah, sabi kong gano'n na kailangan mag-hijab tayo. And nakalagay din to sa Biblia nyo, sabi kong gano'n sa kanila. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 5, 6, and 13. At kapag nababanggit nyo sa kanila itong mga paliwanag ninyo tungkol sa pag-hijab nyo nga, nababanggit nyo rin ba sa kanila yung mga issues regarding doctrines kung bakit kayo nag-Muslim? Sabi ko sa kanila na ito ang sumamba tayo sa nag-iisang Diyos, may ang dakilang lumikha. So wala sa atin yung doktrina ng Trinity. At naunawa naman nila yun sa palagay niya? Hindi nila matanggap. Kasi itong mga kaibigan nyo, nung mga denominations ba sila usually? Yung iba Catholic, yung iba born-again Christians.
At for a time medyo sa ano nga sa ito na nga yung sitwasyon ninyo ng nasabi ninyo na nag-start na kayo na mag-aral ng Islam. Kasi during 1990s sa pagkakalam natin napaka-kaunti talaga ng mga Muslim sa panahon na yon. At paano kayo nakapag-aral noon? Actually, nung nag-asawa ako ng Muslim. So, nung umuwi na siya, graduate na kasi siya. So, nag-divorce kami. And then, that time, tawag ako ng tawag sa IRIC, sa International Relation and Information Center, kung kailan sila mag-start ng klase nila. Ito ba sa TAF? Sa TAF. Sa Calao noon, Calao. Dati sa Makati sila, sa Rabita. And then, wala pa daw silang schedule ng pag-aaral. So, nawalan ako ng interest. Oo, ng interest. So, sabi ko, mag-abroad na lang ako. So, nagtanggal ako ng hijab, nag-apply ako for abroad. Tapos, Paano nagtanggal ng hijab? Pati sa pag-hijab, nawalan kayo ng gana? Oo, Or tinanggal ko. kayo ng loob? Tinanggal ko kasi mag-a-apply nga ako sa abroad eh. So, Saang bansa ba kayo nag-apply noon? sa UAE. Anong in-applyan niyo noon? Kahit na ano. Kahit na sales sa Dubai Duty Free Shop. Pero during those times na nasabi ninyo na parang pinanghinaan kayo ng loob, ano ba ito? Parang pinanghinaan kayo ng loob kasi wala kayong kasamang Muslim, walang nagli-lift up sa inyo, kumbaga. O parang ano lang talaga, yung bang pinanghinaan kayo ng pananampalataya din? Hindi, tinanggal ko siya kasi sabi ko baka hindi ako matanggap for abroad. For employment? For employment. So, kasi wala pa nga silang pag-aaral. So, naano na ako, sabi ko kailangan mag-work na ako. So, nung sa pag-a-apply ko, may namit akong isang sister. So, iniwanan rin pala siya ng asawa niya. And then, sabi ko sa kanya, isulat natin dito, yung sa languages spoken, sulat natin dito, Little Arabic. Sabi ko sa kanya, saan ka natuto ng Arabic? Sabi niya, nag-aaral daw siya dyan sa Calao. Ha, sa Calao? Sabi kong ganun. Doon sa IRIC pala. Tapos, sabi niya, sige, tawagan natin yung si Sister Aisha. Sabi ko, nahiya na ako kasi hindi na ako nakahijab. Pero tinawagan namin si Sister Aisha. And then, sabi niya, nag-start na sila ng pag-aaral. So, sabi ni Sister Aisha, sige, punta ka dito. Sabi ko, hindi na ako nakahijab, nakakahiya. Hindi, sabi niya, punta ka lang dito. Sabi niya ganon. Hanggang mula doon, nag-aral na ako, patuloy na. Doon sa IRIC na? Sa IRIC. At natuloy ba kayo nag-abroad? No, hindi na ako nag-abroad. Wala na akong interest na mag-abroad. So naging active ako doon sa IRIC. At naging active na rin ganun sa dawa. Alhamdulillah. So noong mga panahon na yun, Ustada, itong mga 1990s, yung balik tayo doon sa taon ako naging tanong dati kasi ngayon, ang sitwasyon natin sa dawa ngayon sa Pilipinas, alhamdulillah, maganda. Wala tayong masyadong nakikitang mga obstacles, liban na lang nga siguro sa kakulangan natin ng mga pondo sa dawa. So, nung panahon ng mga early 90s sa dawa, anong sitwasyon nun? Madali ba ang magdawa? O natatanggap ba ng mga tao ang pagdadawa ninyo? Nagiging maganda ba yung pagtanggap nila? Yung iba parang konti lang yata nang nagmumuslim eh. Pero nagbibigay kami ng mga pamphlets, tsaka nagko-conduct din kami ng symposium. So pero dito sa mga halimbawa ganito, pamimigay ninyo ng mga leaflets, mga brochures about sa Islam, natatanggap ba ng tao? Tinatanggap ba ng tao yung binibigay ninyo? Yung iba tinatanggap. At yung mga hindi tumatanggap, anong mga katwiran nila? Wala, tinatapon lang. Hindi lang nila talaga hindi na talagang nilang hindi tinatanggap. At yung mga hindi tumatanggap, anong mga katwiran nila? Wala, tinatapon lang. Hindi lang nila talaga hindi na talagang nilang hindi tinatanggap. At yung sunod nating katanungan, Ustad, ang isang maiksing paghahambing sa kung sino si Leila Natividad bago kayo nag-Muslim at matapos kayo nag-Muslim. At yan ay sasagutin ninyo inshallah matapos uli ang ating patalastas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Ang ating ina, si Aisha, ang ina ng mga mananampalataya ay nagulat na sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at wagapalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang gumawa ng gawaing pagsamba na hindi kabilang sa ating relihiyon, ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanya. Kaya mga kapatid sa Islam, inihikayat ko kayo na ating suriin ang ating mga gawaing pagsamba. Kung ito ba ay may batayan sa gawain na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ito ay may batayan, atin itong ipagpatuloy, subalit kung wala, ay huwag na natin itong gawin. Assalamualaikum warahmatullah. Ustada Layla, yung katanungan natin. Ano ang pinagkaiba ni Layla Natividad noong bago pa siya nagmuslimat sa matapos ang kanyang pagmumuslim? Nung bago pa ako mag-Muslim, masyado akong nag-worry pag wala akong trabaho, so walang pera. So masyado ko yung iniisip. So ngayon, na Muslim na ako, so easy lang na relax na hindi ko na masyadong iniisip na yung kung may pera ako o wala. Ngayon, mas nananalig kayo kay Allah? I really trust Allah. So nung panahon noong hindi pa kayo Muslim, masabi ba ninyo na religious kayo? Not so. Pero nagsisimba rin naman ako. Pero yung panahon na yun, nang hindi pa kayo Muslim, compared dun sa konsepto ninyo ng pananalig, bakit kayo mas nananalig ngayon kay Allah kumpara dun sa mga panahon noong hindi pa kayo nagbu-Muslim? Kasi dito ngayon sa Islam, panatag na loob ko na pag naniwala ka sa nag-iisang Diyos, sa dakilang lumikha, may pangako siya sa atin na pupunta tayo sa paraiso. So malinaw yung pangako na yun ni Allah para sa mga nanampalataya sa Kanya at mga nananalig sa Kanya. At isang huling katanungan natin, Ustad Layla, bago natin tapusin ating maiksing panayam na ito sa inyo. Halimbawang hindi kayo naging Muslim noon. Ibig kong sabihin, halimbawang hindi kayo nag-Muslim at nananatili kayong hindi Muslim hanggang sa panahon ngayon. Ano kaya ang buhay ninyo ngayon? So, siguro, tatrabaho pa rin. Ganun. Iniisip pa rin yung mundo, yung buhay dito sa mundo. Ayun ang... Doon niya nagugugulin yung buhay niya. Sa pagtatrabaho. At isa pang katanungan, Ustad Layla, bilang isang mangangaral ng Islam at nakakatanda sa atin pagdating sa larangan na ito ng da'wah. Kasi nakikita nyo naman yan, alhamdulillah, dumarami ang mga mangangaral ng Islam at marami sa mga kabataan ang nagkakaroon ng interes na magda'wah. Ano ang mensahe na may pararating nyo sa kanila upang mapaunlad ang kanilang mga kasanayan bilang mga mangangaral ng Islam? Kailangan mag-aral pa tayo at magsaliksik pa tayo tungkol sa Islam. At alhamdulillah, naging napakaganda ng maiksi nating panayam na ito kay Ustada Layla Natividad at sa maiksing pagbubuod ng mga natutunan natin mula sa kanyang kasaysayan, ng kanyang pagyakap sa pananampalatayang Islam. Makikita natin ang napakalaking kahalagahan nga ng pagyakap ng tao sa pananampalatayang Islam nang mayroong pagiging taus-puso. Dahil marami sa mga pagkakataon, may mga tao na yayakap sa pananampalatayang Islam dahil nakapag-asawa sila ng Muslim o kaya dahil sa mga makamundong kadahilanan na kapag nawala na ang mga kadahilanan na ito bakit sila nag-Muslim, ay nahihinto na rin ang kanilang pagiging Muslim. Samantalang ng tunay na yumakap sa pananampalatayang Islam, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nananatili, nananampalataya at nananalig sa Kanya, ano't ano pa man ang mangyari. At isang nakita kong magandang punto sa kasaysayan
ng pagiging Muslim ni Ustada Laila ay ang naging ugali ng isang daiya sa pagtanggap niya kay Ustada Laila noong panahon na siya ay pinanghinaan at iniwan niya ang pagsusuot ng hijab. Kung naalala ninyo, kanina na kwento niya na inalis niya ang kanyang hijab sa pag-aakala na mas mapapadali ang pag-apply niya sa ibang bansa sa pamagitan ng hindi pagsusuot ng hijab. Subalit dumating ang pagkakataon nga na yun na hindi siya naghihijab at nanatili pa rin ang pagtanggap sa kanya ng isang daiya at pag-aanyaya sa kanya sa center upang dumalo sa kabila ng hindi niya paghihijab. At isang punto na nais natin na bigyang diin bilang mga mangangaral nga ng Islam, lalo-lalo na yung mga taga-subaybay natin na kasama natin sa larangan na ito, na tayong mga mangangaral ng Islam ay hindi narito upang manghusga o kaya ay magdiin ng mga tao. Tayo ay mga tagapagpaliwanag ng Islam at tayo higit sa lahat ay mga tagapaggabay tungo sa Islam at sa gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang habag ay gagawin niya tayo mga instrumento upang makagabay ng mga tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At ito ang naging maiksi nating panayam kay Ustada Laila Natividad. Jazakumullahu khairan, Ustada. At hanggang dito na lamang ang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.